Another day, another project to vlog. Unahan ko na nga kayo mga mi, welcome back sa akin. Naku, kung hindi pa nga ako makapag-post ngayon ay mag-iisang buwan na sana mula nung huli ako makapag-mini vlog. Sa tagal ko ngang walang upload mga mi ay hindi rin ako gaano nakakapag-engage sa mga kapwa ko mami vloggers kaya pasensya na. Pag ganito kasing bare months ay ito yung mga buwan na marami talaga akong tanggap na orders dahil alam nyo na. Marami ang kinakasal ng mga ganitong buwan kaya naman syempre susulitin ko na habang meron pa nagpapagawa sa akin. Hindi naman palagi malakas yung ganitong business at meron din mga buwan na matumal. Ngayon nga ay nabawasan na rin yung workload ko kahit papaano kaya naman naisipan ko nang mag-update dito sa aking page. Hirap na baka ma-demonetize tayo, wala pa nga akong sinasaho dito kay FB. So, eto na nga, ang isi-share ko nga pala ngayon ay yung ginawa ko mini calendar. Eto nga ay stock video ko lang kaya for the late upload na naman tayo. Hindi pa naman siya late para sa mga naghahanap ng gift ideas para ngayong Pasko at bagong taon. Kung kayo nga ay may mga kakilalang teachers o kaya naman nagtatrabaho sa office ay for sure na magagamit nila to. At ang maganda pa ay naka-personalize talaga para sa mga pagbibigyan nyo. Calendar nga pala na ito ay nung Teacher's Day pa. O diba, ang tagal na. Ginamitan ko nga pala nitong chipboard at dinikitan ko ng kartolina. Pero ibang klase talaga ng papel ang ginagamit dito. Kartolina lang ginamit ko para mura lang din maibenta. Depende pa din naman syempre sa magpapagawa kung ano ba ang bet nilang material. Syempre magbabago din ang pricing depende kung mahal din na materialis ang gagamitin. Bale, ito pala yung magiging stand ng ating mini calendar. Pagkatapos ko maidikit yung kartolina ay dinikitan ko naman ng retasong sticker dito naman sa kabila. Ito nga yung magiging itsura niya pag pinatayo. 4 lang naman itong ginawa ko. Alangan namang 5 4 lang naman pinagawa sa akin. Char. E di syempre, natapos na yung stand. Eto naman na calendar mismo yung ginawa ko. Prinin ko nga pala ito sa 200 GSM double-sided photo paper tapos nilaminate ko bago ikat. Ginamitan ko na rin ng corner puncher sa may bandang baba para mas magandang tingnan. Para maikabit naman sila sa ginawa kong stand kanina, ibubutasan ko naman sila gamit itong binder. Same procedure lang sa ibang calendar hanggang sa lahat sila mabutasan. Dahil mumurahin lang naman yung wire binder na nabili ko at di naman adjustable kaya ako na nag-adjust. Sa pagbutas naman itong stand ay tinrace ko lang yung butas dito sa binutasan kong calendar pagkatapos ay pinunch ko na lang ng manong-mano. Ganito nga ang ginagawa ko pag di naman lahat ng parte sa itaas ay lalagyan ng butas. Gusto ko nga sanang bumili ng adjustable na wire binder kaso naisip ko na di pa naman ako nakafocus sa paggawa ng calendars kaya pagtsatsagaan ko muna yung una ko nabili. Tiis-tiis na lang muna sa kung ano ang meron, total wala rin naman ako halos mapaglagyan sa craft room. Saka na lang siguro bibili ng additional na gustong bilhin na equipment kapag nakapag-upgrade na rin ng craft room. At mabalik naman tayo dito sa ginagawa ko. Konting retouch o dikit ng mga ididikit at matatapos na nga itong aking DIY mini calendar. Para naman talaga naka-personalize sa pagbibigyan ay pinalagyan nga ito ng pictures at pangalan. Nakalimutan ko nga hindi naman nalagyan ng loop wire itong sa kabilang side at pangit naman kung hahayaan na nakaganyan lang. Kaya naman naisipan ko na lang din lagyan ng design gamit itong foam paper. Nagcut nga lang ako ng ribbon at butterfly design at dinikit ko dito sa itaas at mas umokay nga yung itsura niya. At eto na nga ang ating finished product. Another project done for today's video. Ang cute at for sure magugustuhan to ng mga teachers o kaya naman ng mga ka-office mate nyo, ng mga girlies. Kung nagustuhan nyo nga itong video na to, wag nang mahiya, pwede kayo mag-like, comment, and share.